Ikaw, O Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Pinapalakas mo ako laban sa kaaway upang tanggulan nito ay aking maagaw. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap ng kanyang kalinga. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Tayo pong lahat ay hinihiling na tumayo para sa ating pambungad na awitin. Hark the Herald Angels Sing sa Tagalog. Sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, langit ay ating samaan, walhati't papurihan, ang Haring walang hanggan, si Jesus na tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, dakilang Diyos, ay nagpupuri kami at nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa lahat ng pagkakataon na pinagkakaloob mo sa aming buhay. We are so grateful and thankful, O God, for this privilege and opportunity, O God, na pinagkaloob mo upang sambahin ka namin, papurihan at dakilain, Panginoon. Lord God, tunay na kami ay nilikha mo upang magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Opo, Panginoon, hindi namin maisa-isa ang lahat ng aming mga pasasalamat, pero alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo na maibigay namin ang aming the best na pagpupuri at pagsamba, dakilang Diyos. Nawa makita mo ang aming mga puso na matapat na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Lord God, samahan niyo po kami sa aming pagsamba. Nawa, Panginoon, mabless ka namin, Panginoon. Hindi lang namin naisin na kami ang i-bless mo, Panginoon,
Pero nawa, Panginoon, makita mo rin mabibigyan ka rin namin ng kaluguran, Panginoon. Mapangiti ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa aming pagsamba sa gabing ito. Lord God, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin at ikaw nawa ang patuloy na manguna. Let your Holy Spirit, O God, ang siyang mag-manifest sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Isaiah, sa sulat ni Propeta Isaiah, chapter 9, verse 1 and 2. At ganito po ang sinasabi. Isaiah, chapter 9, verses 1 and 2. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. At sa bagong tipan po, sa aklat ni Mateo, chapter 4, Matthew chapter 4, verses 14 hanggang 16. At ganito po ang nakasulat. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Lupain ng Zebulon at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Naway pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sige po, pwede na po tayong umupo at tunghayan po natin ang awit ng pagpupuri ng mga nursery 2 learners. Awit ba o sayaw? Silamigo pala, silamigo.
duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your round will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Christmas time is caring, and Christmas time is sharing. Tell the world that Jesus is here. Won't you please remember, after this December, to share His love each day of the year. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So isa po ulit, malakas na palakpak sa ating mga anak para sa mga bata. At higit pong mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalawang gabi ng ating simbang gabi. Napindot. At ito po ay may temang si Jesus ang katuparan ng mga pangako. A Bible-based Christmas. Ito po ay serye ng mga pagbasang nagpapakita ng mga pangakong binitiwan ng Diyos na nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sa mga fans po ng mga teleserye, sino pong fans dito ng mga teleserye? Korean novela, mga ganun. So inaanyayahan ko po kayo na buuin po natin yung ating Simbang Gabi 2025 upang inyo pong masubaybayan ang ating Bible series, CMC edition, sa ating New Season, Same Mission. Kung titingin po tayo sa labas, mga bata, hello? Hello? Hi? Hi? Anong nakikita mo sa labas? May nakikita ka ba? Madilim, hindi ba? Pero dito sa loob ng simbahan, anong meron? Merong liwanag. So, kahit madilim sa labas, mayroon tayong ilaw dito sa loob. At dahil may ilaw, hindi tayo natatakot. Nakikita natin yung isa't isa. Nakakagalaw tayo ng maayos. Kaya ngayong gabi,
pag-usapan natin ang tungkol sa liwanag. Sa temang The Promise of Light o ang pangako ng liwanag. Ang ating mga pagbasa ay mula sa Isaiah 9 verses 1 to 2 at Matthew 4 verses 14 to 16. Yun daw magsizip ng mouth niya, mayroong prize. Paano yung waterfalls, children? O, paano yung waterfalls? Sabihin mo nga, shh. Ulitin mo. Shh. Isa pa. Shh. O, tapos, lagay yung kamay sa lips. Zip. O, ulitin natin. Zip. Ulitin mo nga. Zip. Okay, very good. Okay. Kuya Dave, pwedeng ikaw na lang magpindot. Okay. So, mga bata, isipin ninyo kapag brown out. Patay yung ilaw. Ano yung ginagawa ninyo? Minsan natatakot, minsan tahimik, minsan yayakap ka na lang kay nanay at kay tatay. Pero kapag may nagsindi ng kandila o kaya ng flashlight, ano yung pakiramdam? Gumagaan yung loob natin. Kahit maliit lang ang ilaw, sapat na para hindi tayo matakot. So ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Nagsisindi siya ng liwanag sa gitna ng dilim. So yung unang pagbasa kanina na binanggit, yung binasa sa atin ng ating tagabasa, ng ating tagapanguna, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ang bayang lumalakad. Okay, so sabi niya sa English, nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, He will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. So the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the deep darkness, deep darkness, a light has dawned. So sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias na ang bayang lumalakad sa kadiliman ay makakakita ng dakilang liwanag. Ibig sabihin, may mga taong nabubuhay noon na parang nasa dilim ang buhay. Ang kanilang lugar, Zebulun at Naphtali. Ito ay mga lugar na unang nasakop ng kaaway. Marami ang natakot, marami ang nalungkot, marami ang nawalan ng pag-asa. Pakiramdam nila, tahimik ang Diyos. The darkness, the people walking in darkness. So, sino yung mga tinutukoy dito ni Propeta Isaias? Magkaroon tayo ng kaunting background tungkol dito upang higit nating maunawaan ang teksto. So, Zebulun and Naphtali. At first, they are just the people. They are the sons of Jacob. Mga anak sila ni Jacob. And then their families became tribes. And the names became lands. Kumbaga parang yung Quezon Province ngayon, dati, di ba, Quezon, galing sa pangalan ni Quezon, yung Quezon Province. So ang Zebulun at Naphtali ay dalawang tribo ng Israel na naninirahan sa hilagang bahagi ng Israel, sa lugar na ngayon ay kilala bilang Galilea. So ang Zebulun ay malapit sa mga mahahalagang daanan ng kalakalan.
malapit sa dagat ng Galilea. Ang Naphtali ay nasa mas malayo pa, sa may bandang hilaga pa, malapit sa kung saan ngayon ay Lebanon. So sama-sama sila ay bahagi ng hilaga ng Israel. So malayo sila sa Jerusalem at ang kabisera at sentro ng pagsamba. Ito rin po yung dahilan kung bakit tinawag ni Isaias ang lugar na Galilea ng mga Hintil or Galilee of the Gentiles. Bakit? Kasi maraming hindi Israelita ang nakatira at dumaraan doon. So nasakop sila ng Assyrian Empire. Isa sa pinakamakapangyarihan at mabagsik na imperyo noong sinaunang panahon. Ano yung mga ginawa ng mga Assyrians? So sinakop nila yung hilagang Israel muna, and then sinira nila yung mga lungsod at nayon. Maraming tao yung kanilang pinatay. Inalis nila yung iba at dinala bilang mga bihag. So nagdala sila ng ibang tao upang manirahan sa kanilang lupain. So ang Zebulon po at Naphtali ang unang bumagsak dahil pinakamalapit sila sa Assyria at mahina ang kanilang depensa. So bakit sila nasakop? Kasi po una, dahil mahina ang kanilang pamahalaan. Yung hilagang Israel ay hati-hati, mahina at madalas nasa digmaan. Wala silang pagkakaisa at wala rin silang matibay na pamumuno. Ikalawa, dahil sa espiritual na paglayo nila sa Diyos. Ang mga tao ay lumihis sa Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At sinunod nila yung mga gawi ng mga paganong bansa. Hindi nila iniisip yung utos ng Diyos at hindi sila nakikinig sa mga propeta. Kaya tinuruan sila ng Diyos ng maraming beses, pero hindi sila nagsisisi. Ikatlo, madali silang nasakop dahil malayo sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ang sentro ng pagsamba at proteksyon. Ang Zebulon at Naphtali ay malayo sa templo, malayo sa makapangyarihang politikal, at madalas nakakalimutan. So dahil po dito, naramdaman nilang sila ay nalimot. Nino? Ng kanilang mga pinuno at maging ng Diyos. Bakit po mahalaga ito sa Isaiah 9, verses 1 to 2? Sa diyang binanggit po ni Isaiah ang Zebulon at Naphtali dahil sila ay unang nakaranas ng paghihirap, pinakahinango at pinakahiya, at sila ay nasa pinakamalalim na dilim. Kaya't sinabi ni Isaiah, ang bayang lumalakad sa kadiliman ay makakakita ng malaking liwanag. Ipinapakita nito na nagsisimula ang Diyos sa mga lugar na masakit. So ang land ng darkness, ang Zebulon at Naphtali are in the northern Israel or Galilee. They were first invaded by Assyria and they experienced loss, fear, and sadness. May mga panahon din na parang pag ganito yung pakiramdam natin. Kapag may problema tayo sa bahay, kapag may sakit, kapag may nangyayari sa pamilya natin, kapag may takot ka na hindi mo masabi, parang madilim, parang tahimik, parang nag-iisa tayo. Pero pakinggan po natin ito. Hindi sinabi ng Diyos na mananatili ang dilim. Ang sinabi niya, makakakita kayo ng liwanag. Ibig sabihin kahit madilim,
may darating. Kahit gabi, may darating ding umaga. Kahit umiiyak ka ngayon, may pag-asa ka pa bukas. Ang liwanag ay hindi nangangahulugang wala ng problema, pero ang liwanag ay nangangahulugang may Diyos na kasama ka sa problema. Ano lang po ang kailangan? Sabi niya sa Isaiah, walking in the dark. They kept walking. Hindi sila nagiging stagnate, hindi sila nag-stop. Even when they're afraid, even when they're tired, they are still moving. Moving where? Moving forward. So God's promise of light, Isaiah said, they will see a great light. Who is this light? It has the meaning, God is with us. Emmanuel. Alam ba ninyo kung paano tinupad ng Diyos yung kanyang pangako? Siyempre, dumating si Jesus. At saan siya nagsimula? Hindi siya nagsimula sa malaking simbahan, hindi sa palasyo, hindi sa mayayaman. Nagsimula siya sa Galilea, isang lugar na dati ay puno ng dilim at lungkot. So the fulfillment of the prophecy in Isaiah could be found in Matthew 4, verses 14 to 16. Pagkatapos niyang matukso o tuksohin siya ng diablo ng 3 beses sa ilang, ay tumungo siya hindi sa hindi sa Nazareth, hindi sa kung saan, kung hindi ang tinungo niya kaagad ay ang Galilea. Bakit sa Galilee siya unang nagpunta? So that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by way of the sea, beyond the Jordan, the Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. The fulfillment in Jesus, in Matthew 4, verses 14 to 16, Jesus began his ministry in Galilee. Why Galilee? Why not Jerusalem? Why not the temple? Bakit hindi siya tumungo agad, 'di ba, yung first ministry niya after ng kanyang temptation in the desert? Bakit hindi na lang sa temple? Bakit sa Galilee? So napakaganda nito. Ang ibig bong sabihin, kapag pakiramdam mo, ikaw ang pinakamalungkot, ikaw ang pinakapagod, ikaw ang parang huli, nasa last ka na, napag-iwanan ka na, ikaw ang unang iniisip ng Diyos. At ano ang ginawa ni Jesus nang siya'y dumating? Hindi siya nanakot, hindi siya nanigaw, hindi siya nanakit. Ang ginawa niya ay magmahal. Hinipo niya ang mga may sakit. Kinausap niya yung mga batang tulad ng mga kasama natin ngayon, tulad ng ating mga anak. Pinatawad niya ang mga nagkamali. Tinulungan niya ang mga pagod. Kaya ang liwanag ni Jesus ay hindi masakit sa mata. Ito ay liwanag na nagpapagaling, nagpapalakas, at nagpapasaya. So what kind of light is Jesus? Jesus' light is love, healing, forgiveness, and hope. So if you have this in your hearts, if you have this in your lives,
then we can say you are covered by the light of Christ. The light in our lives that Jesus enters, we have fears, problems, and sadness. So, huwag laging mawawala ng pag-asa pag natatakot, kapag may problema, kapag ikaw ay nalulungkot. Sa mga panahong ganito, hindi ka nag-iisa. Mga anak, tanungin ko nga kayo, kapag may kaibigan ka ba? Sino yung may kaibigan sa inyo? Taas nga yung kamay. Okay. Kapag may kaibigan kayong umiiyak, ano yung ginagawa ninyo? Tinatawanan nyo ba? Mayroon akong napanood na isang yung totoong magkaibigan daw. Alam ko napanood nyo rin to. Nung bumaba yung isa sa motor, tapos naglakad siya, papunta ng tindahan, nadulas yung kaibigan niya. Ngayon yung kaibigan niyang naiwan sa motor, anong ginawa? Tinawanan niya ng tinawanan yung kanyang kaibigan. At anong ginawa ng kaibigan niya? Nagalit ba siya? Hindi siya nagalit. Nakitawa din sa kanya yung kanyang kaibigan. So yun daw yung tunay na magkaibigan. No? Hindi naman, sabi niya, hindi kailangang lumayo ka, hindi kailangan na mamimili ka ng kaibigan mo. Kung hindi, kapag may mga umiiyak tayong kaibigan o nasasaktan, lalapitan natin sila. So tayo ay magsisilbing liwanag sa kanila. Kapag marunong kayong mag-share ng laruan, sinong nag-share ng laruan? Marunong ka bang mag-share ng laruan mo? Baka hindi ka nag-share kay Ading. So kapag nag-share ka daw ng laruan, nagiging kagaya ka ni Jesus, nagiging liwanag ka rin. Kapag sumusunod kayo kay nanay at tatay, sino dito yung nagiging ibon kapag inuutusan? Ang sasabihin niya, wait lang ma. O kaya nagiging paniki. Sasabihin niya, ba't ako? So nagiging paniki siya. So kahit maliit lang yung kabutihan na nagagawa natin, yung simpleng pagsunod natin sa ating mga magulang, ito ay magiging liwanag sa madilim na mundo. Kasi sabi niya, darkness is not permanent, or a small light gives the big difference. A small light can chase away darkness. Sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang si Jesus ang ilaw. Kasama niya tayo. Kapag nagdarasal tayo, kapag nagmamahal tayo, kapag nagpapatawad tayo, nagsisindi tayo ng ilaw. At kapag maraming ilaw ang nagsasama-sama, nawawala ang dilim. So we are called to shine. You are the light of the world. So you become the light of the world through kindness, forgiveness, and love. Kaya mga kapatid, ang simbang gabing ito ay paalala sa atin na ang dilim ay hindi permanente. Ang dilim ay hindi nagtatagal. Ang Diyos ay may pangako at ang pangakong iyon ay natupad kay Jesus. So dumating na ang liwanag at ngayong gabi, inaanyayahan tayo ng Diyos na tanggapin ang liwanag at ipasa ito sa iba. Kagabi, si Pastor, ang kanyang sermon ay tungkol sa pag-evangelize na yung kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan.
So ang pangako ng kaligtasan ang kanyang i-proclaim kagabi. So tayo bilang mga magulang, pwede nating gawin yan sa ating mga anak. Mayroon pa akong napanood ulit na isa pa, tinatanong, do you believe in Jesus? Ang sabi ng isa, no. Do you believe in Jesus? So kahit sinong tanungin nung nagtatanong, ang sagot nila ay hindi. So paano tayo makakatulong na magbigay liwanag sa ating mga kapwa? Na tayo ay matuto na sumunod sa paanyaya ng ating Panginoon na maging liwanag din sa iba. So you are the light of the world. Simulan po natin sa ating mga tahanan. Sa ating mga tahanan, maging halimbawa tayo ng ating mga anak kung paanong maging isang tunay na anak ng Diyos. Mga anak, mamaya pag uwi ninyo, maaalala ninyo ito. Kapag dumaan kayo sa madilim na daan, huwag kayong matatakot. Kahit mahirap ang buhay, may Diyos tayong nagmamahal. At kahit maliit ka pa, kaya mo rin na maging liwanag. Ang simpleng pagtayo mo dito sa harap upang umawit ng papuri sa Diyos, ito na ay nagsisilbing kasiyahan sa inyong mga magulang. Nagiging liwanag kayo sa buhay ng inyong mga magulang. So hawakan natin ang pangakong ito. Ang liwanag ay dumating na. At hindi ito kayang patayin ng dilim. At sa bawat dilim ay may liwanag. So dito po, Isaiah 9 verses 1 to 2, is a powerful prophecy promising an end to darkness and distress, especially for the northern regions of Israel, where a great light will shine, bringing joy and salvation, foreshadowing the arrival of a Messiah who brings hope to people living in a spiritual gloom and shadow of death. And in Matthew 4, verses 14 to 16, it states that Jesus' move to Galilee fulfilled a prophecy by Isaiah. The passage describes how the people living in the land of Zebulun and Naphtali, a region previously considered to be in darkness, would see a great light, which is interpreted as the dawning of Jesus' ministry. So this fulfilled prophecy highlights that a spiritual light was coming to a region overshadowed by spiritual and moral darkness. Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, Ikaw na pumasok sa mga lugar na iniiwasan ng iba. Pumasok ka muli sa aming kadiliman ngayon. Magliwanag ka sa aming mga takot. Pagalingin mo ang aming mga sugat at gawin mo kaming tagapagdala ng iyong liwanag para sa mga patuloy pang naglalakad sa dilim. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, Jesus is the reason for the season. Ito yung kinanta ng mga bata kanina. So, hindi iba ang rason kung bakit mayroon tayong Christmas. So, sa inyo pong lahat, have a Merry Christmas. Thank you. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po ay tinatawagan po ang mga grade 1 learners para sa kanilang awit ng papuri.
Jesus. Glory, glory, glory to God. Glory in the highest. Glory. Glory, glory, glory to God. Glory in the highest. I bring you Good news. tidings of great joy. Great joy. I bring you His name is Jesus. The Son of God. Maraming salamat po sa mga grade 1 learners. Ngayon naman po ay nasa panahon po tayo ng ating paghahandog. Nagbibigay ng ating mga handog para sa Panginoon. Aming Ama, Diyos ng pagpapala at biyaya, tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat, pagkilala sa lahat ng iyong mga kaloob sa amin. Through these offerings, I declare financial breakthrough. Pagpalain mo po ang mga trabaho, ang mga negosyo, ang mga pinagkakitaan ng iyong mga anak. Pagpalain niyo ang mga handog na ito, ibalik sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
Ang ating pong pangwakas na awit ay sabay-sabay po nating awitin yung Away in a Manger sa Tagalog. Sa saksapan dukay sumilang, Ang sanggol na buhay sang libutan, tuyong kumpayang ginawang iligan, tulas sa dukha, ngunit Diyos ng tanan. Ang hihinain do'y mga hayop, at ang sanggol ay gising at di takot. gayon din Jesus sa aking pagtulong. Iyagapay mo ang iyong pagtugtog. Tumayo po tayong lahat. Aking naman ay huwag kang mawanay, O Kristo na Panginoon ko't buhay at ang landas sa iyo't mga himlay. Handa sa langit nakasamay ikaw. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa muling pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong taong 2025. Inaalaala po namin ang iyong mga pangako mula sa panahon ng kalungkutan, ng kasadlakan, ng pagkatakot, mula sa panahon ng kadiliman. Ipinangako mo sa amin ang isang liwanag na siyang gagapi sa kapangyarihan ng kadiliman. At mula sa pagsilang ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Tunay nga pong pinawi mo ang kalungkutan, binigyan mo ng pag-asa ang nawawala ng pag-asa, sapagkat ikaw ay Diyos ng liwanag. Nagbigay ka ng katiyakan sa walang mga katiyakan. Ngayong ikalawang gabi ng simbang gabi, muli mong ipinangako sa amin na anuman ang aming kalagayan, anuman ang aming sitwasyon, mayroon man kaming mga pagsubok na pinagdadaanan, ang iyong liwanag ay nagpapatuloy na magbigay ng liwanag. Magagapi ang kadiliman, gagaling ang may mga karamdaman, magtatagumpay ang mayroong mga pagsubok, at patuloy na magwawagi lagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Salamat po sa pagkakataong ito. Nakasama po namin ang mga nursery and grade 1 learners. Salamat po sa kanilang mga talento ng kanilang paghahandog ng mga awit at sayaw sa iyo. Alam po namin na pinagpapala niyo po sila. Ganon din po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga guardians. Dalangin namin na patuloy niyo po silang palakihin ang mga mababait at mabubuting bata at patuloy nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Lord God, tonight, I am praying for the silent prayers of our dear parents, of our brothers and sisters. Sa iyo ko po itinatagubili ng mga panalangin na ito
na alam po namin na bago kami makarating dito, Panginoon, alam mo po ang aming kalagayan. At sa iyo po namin itinatagubilin ang bawat isa. Alam po namin na anuman ang kalagayan namin ngayon, kami po ay nangahawakan sa iyong mga pangako. At ang iyong pangako ay ang aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na aming Panginoon, na laging mananatili ang kapangyarihan ng liwanag sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga bata, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin muli ang hindi kumukupas na biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Sumaatin ang kanyang kapangyarihan. Laging magliwanag ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sapagkat lahat ng pangako at lahat ng pagpapala, tanggapin nating lagi, ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Amen. Tapos na po ang ating pagsamba. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanya pong pagsama sa atin. Humayo tayong taglay ang liwanag na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. God bless us more. Magandang gabi po sa ating lahat.